Hindi sukat akalain ni Jennifer Mondragon na umabot sa ganito ang lahat. Nagbakasyon lamang sana ito para makalimutan ang sakit na kanyang naramdaman matapos siyang i-break up ng kanyang long-time boyfriend at umalas din ito patungo sa ibang bansa. Dahil doon ay nais maglasing ng dalaga para kahit papaano ay maibsan ang kanyang naramdamang sakit at galit sa kanyang ex-boyfriend. Ang araw na iyon ay mas naging komplikado para kay Jennifer dahil nangyari ang hindi dapat mangyari na tuluyang magpababago sa kanyang buhay. Dahil pagising nito, nakahiga siya sa ibang kwarto na hindi pamilyar sa kanya. Mga kaibigan, tara samahan niyo muli ako sa kwento ng buhay ni Jennifer. Kung paano niya harapin ang mga pagsubok sa buhay na halos sumuko na ito. Mabuti na lamang at may mga mahal sa buhay na handang tumulong din sa kanya. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Sa malakas na tunog ng alarm clock, biglang napabangon itong si Jennifer. Naalala niya na ngayon pala ang kanyang magiging interview sa trabahong ina-applyan bilang isang sekretary. Mapalad ito dahil ilang araw na siyang naghahanap ng trabaho online. Isa siya sa natawagan at kailangang makadalaw sa interview. Mami, alis muna ako. Ikaw man ang bahala kay Ethan. Sige Jennifer, mag-iingat ka. Sana matanggap ka sa trabaho mo. Ma'am, sagad akong ito. Sigurado akong matatanggap ako. Yan ang gusto ko sa iyo anak. Positive lang. Kailangan niya makapasok ng trabaho nitong si Jennifer. 2 taon na kasi ang kanyang anak na si Ethan. At habang lumalaki ito ay mas lalong lumalaki rin ang kanilang pangangailangan sa buhay. Si Ethan ang naging bunga noong nagbakasyon lamang si Jennifer sa isang resort. Gusto niyang kalimutan ang lahat dahil sa pagkipaghiwalay ng kanyang boyfriend noon si Jason. At dahil doon sa hindi inaasahan ay nalasing itong si Jennifer at pagmulat ng kanyang mga mata ay sa ibang kwarto na siya nakahiga. Hindi niya alam ang totoong nangyari. Naramdaman na lamang ni Jennifer na pagod at nanghina ang kanyang katawan. Wala siyang malaala kung sino ang nagatid sa kanya sa hotel na iyon. Ngunit isa sa sinusigurado ni Jennifer na wala na ang kanyang iningatan na para sana sa lalaking magiging asawa nito. Napansin na lamang na Jennifer ang isang pendant na nasa kanyang tabi at may nakaukit ito na GS marahil na iwan ito ng lalaking nakasama niya kagabi. Nakarating na sa Jennifer sa kumpanya. Napakaraming mga aplikante ang naroroon. Sana lang ay mapili siya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kasalukuyan niyang naipasa sa HR ang kanyang resume. Naghintay na lamang ito ng tawag para sa kanyang interview. Marami ang nauna sa kanya at halos lahat sila ay napakaganda. Marahil isa lang ang naplayan nila ngayon ang pagiging isang sekretary. Matapos ng kanilang interview, mababasa mo sa kanilang mukha na hindi sila natanggap. Malaki kasi ang sahod na ina-offer ng kumpanya kaya naman ay marami ang naghahabol dito. Huling dumating itong si Jennifer kaya naman huli rin siyang ma-interview ng HR. Paglabas ng HR, nakita niya ang mga mukha nito na problema dahil walang napili ang kanilang boss. Ms. Mondragon, ikaw na. Sana ikaw na ang mapili ng boss. Ate ka lang. Dahil ikaw na ang huli dito ay tutulungan na lang kita para naman ay makapasok ka na. Naku ma'am, marami pong salamat. Ganito, pwede mo bang tanggalin yung nakatakin? Kapalan mo pa yung kilay mo. At saka magsuot ka ng reading glasses para naman makapasa ka sa interview with boss. Laking magtataka naman na Jennifer dahil sa halip na maging kaaya-aya sa harapan ng boss ay naging losyang na tuluyan ito sa paningin. Ma'am, sigurado po ba kayo na ganito ang porma ko bago pumasok sa loob ng office ng CEO? Yes, Mrs. Mondragon. I'm really sure. Sige na, pumasok ka na. Kumatok ng 3 beses itong si Jennifer bago tuluyang pumasok sa private room ng boss. Pagpasok ng babae ay nakita niya na nakatalikod ito at may kausap sa telepono. Sino ang hindi mabibighani kung ganito ang makasama sa trabaho? You are Jennifer Mondragon? Yes sir. Okay, tanggap ka na. Bumalik ka na sa HR para ituro sa iyo kung ano dapat mong gawin. Hindi man lamang na-interview kung ano ang kanyang dating trabaho, kung single pa ba ito. Marahil totoo nga sinabi ng HR na ayaw niya sa mga babaeng magaganda na magiging sekretary nito. Sabi ko naman sa iyo, Miss Mondragon, matatanggap ka sa trabaho mo. Bakit ganun ma'am? Hindi pa naman ako na-interview. Tinitigan lamang niya ako tapos tanggap na ako.
Hay nako Miss Mondragon, kung alam mo lang, lapitin kasi ng babae yang si Sir Jake. Karamihan sa mga nagagusto sa kanya, isa na doon ang kanyang mga sekretary. Kaya ngayon gusto niyang sekretary yung hindi nakaka-attract sa kanya, lalo na at nawala sa kanyang konsentrasyon pagdating sa trabaho dahil maganda at sexy ang kanyang sekretary. Kaya pala ma'am, tinanggap ako dahil hindi ako naka-attract sa kanya. Kaya nga Miss Mondragon, huwag kang magpabuking sa kanya, kung hindi pati ako malintikan dito. Siguraduhin mong laging ganyan ang ayos mo, yung hindi ka mapapansin ni Sir Jake, dahil kung magkataon paniguradong dalawa tayong matatanggal sa trabaho. Bukas bumalik ka dito sa ganito ding oras at magsimula ka na ng trabaho mo. Kailangan mo lamang linisin ang office, magtimpla ka ng coffee, lista mo ang lahat ng meeting schedule ni Sir Jake. Masayang umuwi itong si Jennifer. Naisip niyang tama ang kanyang naging desisyon noon na kailangan niya maghanap ng trabaho para sa kanyang anak. Bukod dito ay magandang offer na sweldo, kompleto pa ang benefits lalo na kapag naging regular sa trabaho. Kaya kailangan lamang niyang galingan sa trabaho, ngunit kailangan din niyang mag-iingat para hindi siya mahuli ng boss sa kanyang pagpapanggap. Unang araw na Jennifer sa trabaho. Pagdating nito sa kumpanya, dumaan muna ito sa HR department. Wow! Perfect Miss Mondragon! Paniguradong hindi talaga madistract si Sir Jake. Basta gaya na napag-usapan natin, kailangan mong itago ang totoong ikaw. Anyway, sobrang bait naman talaga ni Sir eh. Basta sundin mo lamang ang kanyang utos, paniguradong magtatagal ka sa trabahong ito. Tinatak naman sa isipan ni Jennifer ang lahat ng payo ng HR. Pumasok na sa office itong si Jennifer. Nakita niyang wala pa doon ang boss, kaya naman ay agad niya nilinisan ang buong office. Nakatitig ito sa larawan na nakasabit sa wall. May kasama itong dalawang babae at dalawang lalaki, marahil ay magkaibigan ang mga ito. Ngunit natagalan siyang nagtitig sa litrato ng boss. Gwapo kasi ito, kaya naman ay paniguradong kahit sinong sekretary ay talagang magagusto sa kanya. Jennifer, nandito ka na pala. Ang aga mo naman. Laking gulat na Jennifer dahil paglingon nito, bumungad sa kanya ang mukha ng boss. Sir, magandang umaga po. Jennifer, nasabi na ba sa ng HR ang gagawin mo dito? Yes sir, nasabi na po sa akin. Mabuti naman kung ganun. Narito nga pala ang mga meeting schedule natin. Kailangan roon ka rin sa meeting natin kahit malayo pa yan. Wala naman siguro naghihintay na bata sa pag-uwi mo, hindi ba? Kaya kahit matagal tayong makauwi ay ayos lang. Labis ang saya ni Jennifer dahil sa wakas ay nagkaroon na ito ng trabaho. Ngunit habang tumatagal sa pagiging abala sa trabaho, halos nawala na ito ng oras sa kanyang anak na si Ethan. Kaya naman may pagkakataon na malayo na ang loob nito sa kanya. Ganun pa man ay nagpasalamat pa din ito dahil nariyan ng kanyang ina na laging nariyan kay Ethan. Gagawin niya ang lahat para sa anak nito. Alam niyang wala ng ibang tutulong sa kanila maliban na lamang sa kanya. Minsan ay tanong ni Ethan sa kanyang lola kung nasaan ang kanyang daddy. Walang may sagot ang lola sa tanong ng bata. Lumipas ng ilang taon ay nagsimula na mag-aral itong si Ethan. Minsan ay nainggit ito sa kanyang mga kaklase dahil nga ay kompleto ang mga magulang na naghatid sundo sa kanila, samantalang siya ay lola lamang ang nakasama nito. Wala na rin kasing time itong si Jennifer dahil halos laging nag-overtime sa trabaho. Jennifer, wala ka bang gagawin tonight? Bakit sir? Gusto lang kita sanang i-treat sa labas dahil sa pagiging masipag mo sa trabaho. Alam mo, sa sobrang kasipagan mo ay parang meron kang binubuhay ngayon. Yes sir, yung nanay ko po. Di na kasi makapagtrabaho kaya kailangan ko magsumikap. Ganun ba? Ano, pwede ka bang sumama sa akin mamaya for dinner? Sige po sir, wala pong problema sa akin. Matapos ng kanilang office hour dahil hindi naman masyadong abala sa araw na iyon ay kaya naman tinanggap na Jennifer ang imbitasyon ng kanyang boss. Sa unang pagkakataon sa wakas ay nakasama niya rin mag-isa ang tinitangalan ng mga empleyado sa kumpanya. Yun nga lang ay nagkakubli ito sa kapal ng makeup at badoy nakasuotan para na rin sa kanyang trabaho. May pagkakataon na naisip na Jennifer parang namukhaan niya ang boss pero hindi niya alam kung saan ito nagkita. Pero ang mahalaga sa kanya ngayon ay parang nakipag-date siya sa kanyang boss. Kaya naman ilan sa mga kasamahan niyang babae sa office ay masama ang tingin sa kanya dahil kabago-bago pa lamang nito ay nakipaglandian na daw siya sa boss. Habang kasalukuyan silang kumakain, biglang nag-ring ang kanyang phone ni Jennifer. Tumawag pala sa kanya ang kanyang ina. Sir,
Excuse me lang po, sasagutin ko lang po phone calls ko. Hello ma, kumusta? Bakit po kayo napatawag? Anak, si Nathan. Oo, bakit ma? Ano nangyari sa kanya? Jennifer, hindi magandang kanyang kalagayan. Narito kami ngayon sa ospital. Lagi siyang nagsusuka. Kanina kaya naman ay nag-alala na ako. Makapunta pa ka mamaya dito sa ospital? Sige nay, pupunta ako dyan. Oh Jennifer, what's wrong? Bakit hindi kayo mapakali ngayon? Sir, kasi yung nanay ko nasa ospital at kailangan ako doon. Sorry sir talaga kung hindi ko kayo masamahan ngayon dito. No problem Jennifer. Meron pa naman ibang pagkataon, hindi ba? Sige na. Ihatid na kita. Nako sir, maraming salamat pero mag-taxi na lamang po ako. Kailangan ko po kasi dumaan sa bahay namin para kumuha ng ilang damit. Okay, sige Jennifer. Ingat ka. Kung sakaling may kailangan ka, itawagan mo lamang ako, okay? Mag-isa na lamang itong si Jake habang kumakain. Samantalang lagi pa rin nasa isipan ng binata ang gabing iyon na hindi niya makalimutan. Isang magandang babae ang kanya nakasalamuha sa isang bar habang lasing ito. Hindi niya naman alam kung saan ito nakatira kaya naman mas mabuti na lamang na dalhin ito sa kanyang hotel room para doon na siya magpahinga. Ngunit noong nasa elevator pa lamang sila ay nag-iba na ang kanyang pakiramdam dahil sa mahigpit na yakap nito sa kanya. Huwag mo itong gawin sa akin oh. Hindi ba nangako ka sa akin na ako lamang mamahalin mo? Tapos ngayon, ganitong gagawin mo sa akin? Dahil ba sa hindi ko binigay sa iyo ang pagkababae ko kaya nagkaganito ka? Alam ni Jake na lasing ang babaeng iyon at kung ano na lamang ang pinagsasabi nito. Kaya noong nakarating na sila sa kanyang hotel room ay kinuha niya ang card para mabuksan ang pinto. Sa paglapag nito sa kama ay bigla siyang niyapos ng babae kaya naman ay natumba ito at nakapatong ito sa babae. Gusto niyang tumayo pero lalong kumapit sa kanya ang yakap ng babae. Kaya ang nangyari, hindi niya napigilan ang sarili dahil sa kanyang naramdaman. Kinabukasan maaga itong nagising dahil natulog pa ang babae kaya naman ay hindi niya na ito ginising pa. Nag-iwan na lamang ito ng pera sa mesa para sa pamasahe nito. Sa linggo ding iyon, laging binabalikan ni Jake ang naturang bar para sana makita ang babaeng iyon pero nabigo ito. Wala siyang nakita ang anong palatandaan para makilala ang babae dahil medyo madilim sa hotel room noong gabing iyon. Nay, anong balita ka Ethan? Jennifer, ang sabi ng doktor, kailangan niya masalinan ng dugo sa mas madaling panahon. Nagpa-blood test na ako pero hindi tugma ang dugo namin. Subukan mo baka sakaling pares ka ng dugo. Ginawa nga na Jennifer ang sinabi ng ina ngunit hindi rin sila magkatugma. Anong gagawin natin Nay? Saan tayo kuha ng dugo na katulad ng dugo ni Ethan? Subukan mo sa mga trabaho mo, baka naman ay magkapareho sila doon. Kaya naman kahit medyo gabi na ay hindi ito napahayang tumawag sa kanyang HR para magtanong kung anong type ng dugo nito. Nako Jennifer, pasensya ka na. Pero type AB kasi ang dugo ko. Ganun ba ma'am? Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Wala yun Jennifer. Ganun pa man talaga kapag ang pamilya na ang pinag-usapan, di ba? Anyway, subukan ko na lamang magtanong sa ibang ka-empleyado natin. Maraming salamat po ma'am. Kinabukasan maagang pumasok itong si Jake sa office pero napansin niyang wala pa doon si Jennifer. Kaya naman hinanap niya ang HR para kumprontahin ito. Amanda, wala pa ba si Jennifer? Wala pa sir, meron kasing hindi inasahan. Kailangan nila ng donor para sa dugo. A+ ang kailangan nila pero AB naman ang dugo ko. Alam mo ba kung saan sila ang hospital ngayon? Yes sir. Sinabi sa akin ni Jennifer kung saan sila ngayon. Dahil sa gustong tumulong nitong si Mr. Jake sa dalaga, kaya naman ay nagtungo ito sa ospital. Ngunit lingid ito sa kalaman ni Jennifer. Noong nakarating na itong si Jake, hinanap niya agad kung may pasyenteng Mondragon silang naririto. Pinagtapat naman ng receptionist na merong batang lalaking Mondragon kasama nito ang kanyang ina at ang kanyang lola. Kahit hindi niya talaga alam kung bakit batang Mondragon ito, iba kasi ang sinabi sa kanya. Ganun pa man ay para makasigurado ay pinuntahan niya ang room na iyon. Hindi niya siya kumatok sa pinto, sa halip ay binuksan na ito. Nakita niya ang isang bata habang nakahiga ito sa kama. Habang may isang babae naman ang nakahawak sa kamay ng bata habang nakatulog ito. Pamilyar sa kanya ang uniform at nakasigurado ito ang uniform sa kanyang kumpanya. Kung ito nga si Jennifer ay bakit batang lalaki ang naging pasyente dito? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok itong si Leticia. Galing kasi ito sa information kung meron silang dugo na pwedeng gamitin para kay Ethan.
Sino ka? Hello po. Hindi ko alam kung tama ba ang napasukan ko dito. Kayo po ba si Mrs. Mondragon? Oo, ako nga. Sino bang hinahanap nyo dito? May kilala po ba kayong Jennifer Mondragon dito? Narito kasi ako para sana mag-donate ng dugo para sa kanyang ina. Laking gulat naman ni Leticia sa sinabi ng binata. Baka naman nagkamali po kayo na pinasukan, sir. Apo ko po kasi ang nasa ospital na ito. Lumapit itong si Leticia kay Jennifer dahil nakatulog ito habang binabantayan ang kanyang anak. Paglingon nito ay nakita ni Jake ang itsura ng babae. Ito ang babaeng nakita niyang lasing at dinala niya sa kanyang hotel. Ilang taon na ang nakalipas noon. Habang nakatitig sa kanyang babae ay hindi naman malaman na Jennifer ang gagawin ng mabuking ng kanyang boss ang kanyang pagpapanggap. Jennifer Mondragon? Ikaw ba yan? Sir, pasensya na po kayo kung naglihim po ako sa inyo. Kailangan ko pong magpanggap na word na babae dahil ang sabi ng HR, hindi kayo tumatanggap ng magandang babae bilang sekretary. Isa pa po naglihim ako sa inyo. Ang totoo, may anak na po ako. Siya po ang nasa ospital ngayon, hindi ang nanay ko. Kailangan ko lang po talagang maghanap ng trabaho. Okay, sa ngayon, huwag mo natin pag-usapan yan. Narito ako para maging donor sa anak mo. Mukhang parehas kami ng blood type. Nasabi sa akin ni Amanda na ganun dugo ang kailangan nyo. Nako sir, kung ganun po, malaking utang na loob po namin ito sa inyo. Magpahinga ka muna hanggang bumuti ang pakiramdam ng anak mo. Saka tayo mag-usap. Sige po sir. Nangamba itong si Jennifer na baka pagkatapos nito, ito na rin ang kanyang huling araw sa trabaho. Samantalang napag-alaman naman ni Jake na ang babaeng palagi niyang binabalikan noon sa bar, heto na sa kanyang harapan ngayon. Ngunit isa sa pinagtaka ng lalaki kung bakit magkatulad sila ng dugo ni Ethan, naisip niyang baka sa nangyari sa kanila noong dalawa ay ang batang ito ang naging bunga. Matapos ng ilang oras na paghintay, natapos na rin ang magbigay ng dugo itong si Jake at muli nagtungo na sa trabaho. Nagtungo siya sa HR para kausapin ito. Amanda, ano naman itong ginagawa mo? Sir, bakit po? Hindi bang sabi ko sa'yo, huwag kang pumili ng sekretary na maganda dahil nadidistract ako? Sir Jake, wala na kasi tayong ibang mahanap eh. Dahil hindi naman po nakapasa sa inyo ang mga nag-a-apply. Eto Amanda, alam mo bang may anak din ang babaeng iyon? Sir? Hindi ko po yun alam sir. Hindi po niya nabanggit sa akin. Kaya nga sa sunod, kikilatisin mo ang mag-apply sa kumpanya ko. Puntahan mo doon si Jennifer. Dala mo ng prutas ang kanyang anak. Maliwanag ba? Sige po sir, masusunod po. Nasa opisina lamang itong si Jake. Lagi niyang iniisip kung siya nga ba talaga ang ama ng batang nasa ospital kanina. Mama Amanda, bakit po kayo narito? Ay nako Jennifer, nabuko tayo ni boss. Ano? Nagalit ba siya sa'yo? Mukhang hindi naman po ma'am. Hindi ko naman kasi akalain na magdudunat siya ng dugo dito eh. Hindi naman kasi ako naka-makeup kanina kaya yung simpleng itsura ko lamang ang pinakita ko. Oh, ito nga pala. Mga prutas para daw sa anak mo. Ikaw ha? Hindi mo sinabi sa akin na may anak ka pala. Mabuti lang at hindi ako tinanggal sa trabaho. Pero alam mo Jennifer, naisip ko lang bakit parang interesado sa si boss sa ngayon. Alam mo bang never pa itong nagbigay ng mga prutas sa mga taong hindi malapit sa kanya? Puwera na lamang sa'yo. Mukhang naamoy ko na yata Jennifer. Baka tuloy na magagusto sa'yo si sir. Naku ma'am, huwag naman sana. Paano na ako? Baka paalisin niya ako sa trabaho. Paano na kami ng pamilya ko? Ewan ko Jennifer, sana lang hindi ka matulad sa iba na ilang buwan lamang itanggal na sa trabaho. Pero mukhang hindi naman siguro dahil nakita mo naman di ba ang trato niya sa'yo? Matapos ng 2 araw na panatili nila sa ospital ay pwede nang lumabas itong si Ethan. Pero medyo may kamahalan ang bayaran nila. Naku ma'am, huwag na kayong mag-alala pa dahil bayad na rin ang bill niyo sa ospital. Si Mr. Jake na ang nagbayad dito. Kinuha na Jennifer ang mga resibo ng bayarin. Nakalagay nga dito ang pangalan ng boss. Ngunit isa sa kinagulat ng ginang dahil kakaiba ang signature nito. 2 litra na lamang at JS ang nakalagay dito.
Naalala na Jennifer ang pendant na napulot nito sa kwarto kung saan siya iniwan ng lalaking nakasama nito. Halos kahawig ito ang larawan ng batang nakalagay sa loob ng pendant. Dahil naging maayos na ang hospital bill, umuwi na rin sila. Ma'am, papasok na po ako sa trabaho. Kapag may pangyayari dito, itawagan mo lang ako. Sige Jennifer, huwag kang magkalala dito. Sige ma'am. Nakarating na itong si Jennifer sa opisina. Pero bago pumasok sa loob ay dumaan mo na ito sa HR. Oh, Jennifer, mabuti at nakapasok ka na. Gusto kang makausap ni Mr. Jake ngayon. Sige Ma'am Amanda, salamat po. Kumatok ng 3 beses itong si Jennifer bago pumasok sa loob. Nakita niyang nasa harapan ngayon ang boss at may nais itong sabihin sa kanya. Jennifer, sino nga man ang Ethan? Laking gulat na Jennifer dahil hindi tungkol sa trabaho ang pinag-usapan nila. Sir? Nasa ibang bansa po kasi ang daddy ni Ethan. Pero hindi rin kasi magandang relasyon namin ngayon. Kaya naghiwalay kami. Jennifer, nagsasabi ka ba ng totoo? Ano? May ama ba talaga si Nathan o hindi mo siya kilala? Napaisip itong si Jennifer kung kailangan niya bang ipagtapat sa boss ang kanyang lihim. Baka sabihin itong isa siyang desperadang babae. Sa kanilang pag-uusap ay biglang tumunog ang phone nitong si Jennifer. Kaya naman kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Sir, excuse me lang po. Sasagutin ko lamang ang phone call na ito. Go ahead Jennifer. Lumabas muna ito sa office ngunit hindi napansin ni Jennifer na nahulog pala ang pendant na kanyang tinatago matagal ng panahon. Kaya naman sa mga oras na iyon ay napulot ito ni Mr. Jake Saavedra. Hinawakan ng binata ang pendant at ang totoo ay na-confirm na siya nga pala ang nasa pendant. Hello? Sino to? Jennifer, si Jason to. Kumusta ka na? Pwede ba tayo magkita? Bakit ka tumawag? Jason, wala na magitan sa ating dalawa hindi ba? Di ba ikaw itong nakipaghiwalay sa akin dahil sa hangarin mong mga bansa? Oo Jennifer, pero I realize na mali ang naging desisyon ko. Huli ng lahat Jason, may anak na ako. May pamilya na ako kaya simula ngayon huwag ka nang paramdam sa akin. Pero Jennifer, sino ang naging asawa mo? Wala ka na doon. Sige na, may trabaho pa ako. Matapos na kanilang pag-uusap ay muling pumasok si Jennifer sa office. Nakita nito ang pendant na hawak-hawak na Jake. Sir, akin po yan. Pasensya na po kung nahulog ito. Sa'yo ba ito Jennifer? Opo sir, isang mahalagang alaala po yan sa akin. Sir, may problema ba? Jennifer, sabi ko na eh. Alam mo bang akin ang pendant na ito? Ito yung larawan ko noong bata pa ako. Saan mo ito nakita? Ang ibig sabihin pala nito, ikaw yung lalaking kumuha ng pagkababae ko. Walang hiya ka. Dahil ba sa lasing ako noon, kaya pinagsamantalan mo ako, ang kahinahan ko? Biglang sinampala Jennifer itong si Jake. Ako? Ikaw nga ito nanguna sa akin eh. Hinalikan mo ako. Gusto naman kitang tulungan pero dahil sa lasing ka pero bigla mo ako hinalikan. Maski na gusto mo tumulong sa akin, dapat tumulong ka. Hindi yung pagsamantalahan mo ko. Ang ibig sabihin ba nito? Anak ko rin si Ethan? Hindi mo siya anak dahil wala siyang ama na mapagsamantala. Jennifer, makinig ka. Siguro nga isang pagkakamali ang pangyaring iyon pero alam mo bang masaya ako sa gabing iyon? Lalo na nalaman ko na nagkaroon tayo ng anak. Kaya pala parang magaan ang loob ko sa kanya. Hoy, akin lang si Ethan. Ako ang palaki sa kanya. Pwede ba? Lahat ng bagay kaya kong gawin Jennifer. At nawa pa sa akin lahat ng bagay. Anong gusto mo? Mula ngayon, mapalayo sa Ethan? Yan bang gusto mo? Kaya nga wala naman akong masamang intensyon sa inyo. Alam mo bang makailang beses na akong pabalik-balik doon sa bar pero hindi kita makita doon. Nabigo ako. Pwede naman sigurong pag-aralin natin ang damdamin hindi ba? Gusto mo bang lumaki ng walang ama itong si Ethan? Gusto kong suportahan kayo sa Ethan. Sa lahat ng bagay na gusto niya. Ipakilala mo ko sa kanya bilang kanyang ama. Natatakot naman itong sa Jennifer baka tuloy na ngang malayo sa kanya ang kanyang anak. Sige, pumapayag ako Mr. Saavedra.
Pero sa isang kondisyon, sa akin pa rin maninirahan itong si Ethan. Okay. Walang problema basta ipakilala mo ko sa kanya bilang kanyang ama at magiging malapit ako sa kanya. Labis naman ang saya nitong si Jake dahil sa wakas ay natagpuan niya na ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Ipinakilala ni Jennifer si Jake sa anak nito bilang ama at labis naman ang galak ng bata dahil meron na pala itong ama. Sa halos araw-araw na pagbisita ni Jake sa kaniyang tahanan ay mas naging malapit si Jake sa anak nito. Hindi lang sa kanya kundi sa naging magaan ang loob ni na Jennifer at Jake. Jennifer, alam mo, napapansin kong nahirapan ang anak natin dahil sa schedule. Ano kaya kung tumira na lamang tayo sa isang bahay? Magpakasal tayo. Mahal naman kita at mahal ko rin si Ethan. Jake, seryoso ka ba? Oo Jennifer, seryoso ako. Alam kong may masamang nakaraan sa ating dalawa pero pwede naman sigurong palitan naman sa yung pangyayari, di ba? Gusto nating maging kompleto ang pamilya natin. Lalo na sa Ethan. Ayaw mo bang maging masaya ang anak natin? Naisip ni Jennifer na pumayag na lamang dahil para naman din sa magandang kinabukasan ng kanilang anak. Naganap na nga ang kanilang kasal sa isang resort. Naging buo ang naging desisyon ni Jennifer para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ilang taon na nakalipas ng kanilang kasal, unti-unti na ring nahulog ang loob ni Jennifer sa lalaki hanggang sa tinanggap niya na ito ng buong puso. Sa ngayon ay nag-aaral na rin itong sa Ethan sa elementarya. Nagtatrabaho naman itong si Jennifer sa kumpanya ng kanyang asawa. Hindi na rin nagawa pang manggulo nitong si Jason dahil alam niya na ang isang bilyonaryo ang lalaking napangasawa na Jennifer at wala siyang laban doon.